Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topiko sa gabing ito ay pinamagatan ko na the three parts of human being: the body, the spirit, and soul. Kapatid, kaibigan, ang paksang ito ang aking tatalakay sa gabing ito para alamin ang mga sangkap na mayroon ng tao at ano ang pagkakaiba ng tatlo, ng katawan, ng espiritu, at ng kaluluwa. Iyan ang ating sasagutin sa gabing ito sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Sa iba't ibang katanungan na may kinalaman sa bawat isa, narito ang mga sumusunod na tanong. Mula saan nalikha ang katawang lupa? Ano ang soul o kaluluwa? Ano ang tatlong bahagi ng soul? At ang panghuli at ang pang-apat, ano ang espiritu? Ano ang function nito? Una, mula saan nilikha ang katawang lupa o yung tinatawag na body? Kapatid, kaibigan, saan nga ba galing ang tao at paano ito nilikha? Ang kasagutan ay mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 7 na ganito ang sinabi. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kapatid, kaibigan, malinaw ang pagkakasabi na ang Diyos ay nagporma at naghugis tao gamit ang alikabok, at pagkatapos ay hiningahan ito sa mga butas ng ilong, at ang anyo ng hugis taong alabok ay nangyari na ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Mula sa alabok ay naging kaluluwang buhay. Iyan po ang tugon sa unang katanungan, saan ba nanggaling o nilikha ang katawang lupa? Galing po sa alikabok, hiningahan ng Diyos sa butas ng ilong at naging kaluluwang may buhay. Pangalawa, ano ang soul or kaluluwa? Saan ito galing? Yan po yung pangalawang katanungan. Soul is generally defined as the immaterial, spiritual or thinking aspect of human being, often believed to be immortal and distinct from the physical body. It is commonly viewed as the essence of identity, life principle, or the set of consciousness, thought, and emotion. Ang kaluluwa ay pangkalahatang tinutukoy bilang di material, spiritual o nag-iisip na aspeto ng isang tao na madalas pinaniniwala ang walang kamalayan at naiiba sa pisikal na katawan. Ito ay karaniwang tinitignan bilang kakanyahan ng pagkakakilanlan, prinsipyo ng buhay o ang sentro ng kamalayan, kaisipan at damdamin. Yan po yung soul. Saan ito nanggaling? Sino ang pinagmulan? Kapatid, malinaw ang sabi sa Genesis na ito ay galing sa Diyos. Siya ang nagbigay sa tao noong ang alabok ay hugis niya ng korting tao, at pagkatapos ay hiningahan sa mga butas ng ilong, at ito'y naging kaluluwang may buhay.
Yan po'y ating nabasa kanina lamang sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7. Kaya ang kaluluwa po ay galing sa Diyos mula po nung nilikha ang katawang lupa, hiningan sa ilong, at ang katawang alikabok ay naging kaluluwang may buhay o kaluluwang buhay. Pangatlo, ano ang tatlong bahagi ng soul? Kapatid kaibigan, meron po kasing tatlong bahagi ang soul. Ang mind, ang will, at ang emotion. Kapatid kaibigan, ang una nating talakayin ay ang mind. Ang mind ay kumakatawan sa ating kakayahang mag-isip. Ang sabi po sa Proverbs ay ganito, sa gayoy matututo ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa. Yan po ay sabi po sa Proverbs chapter 24:14, so shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. When thou hast found it, then there shall be a reward, and the expectation shall not be cut off. Sa gayoy matuto ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa kung iyong masusumpungan ito, sa gayoy magkakaroon ka ng kagantihan at ang iyong pag-asa'y hindi mahihiwalay. Sa Proverbs chapter 19 verse 2 ay ganito naman ang sinabi, also that the soul be without knowledge, it is not good, and he that hasteth it his feet sinneth. Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti, at siyang nagmamadali ng kanyang mga paa ay nagkakasala. So yun po ang mind na bahagi o na napapaloob po sa soul. Ang mind po, siya po ang nag-iisip ayon po sa ating binasa. Ang kaluluwa daw pong walang karunungan ay ganito po ang sinabi, that the soul be without knowledge is not good, so and he that hasteth with his feet sinneth. Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti, na siyang nagmamadali sa kanyang mapa ay nagkakasala. So yun po ang mind na bahagi ng soul. Siya po ang nag-iisip. Ang mind po ay pinagmumulan ng karunungan, doon po nanggagaling ang karunungan. Ang pangalawa po ay ang will. Ano ba ang will? Ang will ay kumakatawan sa ating pagpili o kalooban. Kapatid kaibigan, si Job minsan ay nagbulalas ng salita mismo galing sa kanyang bibig, na ano pat kanyang nasabi ang ganito, ano pat pinipili ng aking kaluluwa ang mainis at ang kamatayan kaysa sa aking buhay. Yan po ay natala sa Job chapter 7 verse 15. So that my soul chooseth struggling and death rather than my life. Na ano pat pinipili ng aking kaluluwa ang pagkainis at ang kamatayan kaysa sa aking buhay. Mismo po yan nanggaling sa bibig ni Job ang mga salitang iyan. Siya po ang pumipili. Ang sabi po niya, pinipili daw po niya ang mainis. Ano pat pinipili ang aking kaluluwang pagkainis at ang kamatayan kaysa sa aking buhay. Kapatid kaibigan, sa Job chapter 6 verse 6-7 ay ginamit naman muli ni Job sa isa pang pagkakataon ng kanyang will, kung saan ay pinili niyang tanggihan, hawakan ang pagkain na maaaring magdulot sa kanya ng karamdaman. Basahin po natin sa Job chapter 6 verse 6 and 7. It's tasteless food eaten without salt, or is there flavor in the sap of the mallow? I refuse to touch it, such food make it me ill.
make me ill. Kapatid, kaibigan, ayon sa aking nabasa na ang Job chapter 6 verse 7 ay hindi literal na pagkain ang nirefuse ni Job. The food Job refuses is generally interpreted as metaphor. For this is unbearable suffering and the worthless advice of his friends, not a literal meal he refused to eat. So, hindi po literal na pagkain ang nirefuse o tinanggihan ni Job. Kung hindi ito po yung mga advice, yung worthless, walang halagang advice ng kanyang mga kaibigan, yun po ang kanyang tinanggihan at nirefuse. Hindi po yung literal na pagkain na banggit po doon sa Job chapter 6:7. Ang mga payo at mga advice ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tinanggihan sapagkat ito'y walang kabuluhan. Ang sabi po'y worthless advice of his friends, not literal meal he refused to eat. Yung pong mga advices at mga payo ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tinanggihan at nirefuse. Kapatid, kaibigan, ipinaliwanag ni Job na natural lamang ang kanyang mga desperadong salita at reklamo gaya ng natural na pagtanggi sa isang tao sa pagkain na walang lasa, hindi timplado o bulok. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangatlo. At ang huling bahagi ng soul, ito po ay ang emotion. Natalakay na po natin ang mind. Sumunod po yung will. Ngayon po ay emotion. Ito po yung ikatlong bahagi o napapaloob sa ating kaluluwa, ang emosyon. Ano ba ang emosyon? Ang emosyon ay kumakatawan sa ating feelings, damdamin, na kung saan ay si Haring David ay humingi sa Diyos ng kagalakan ng kanyang kaluluwa, na kung saan ay bahagi ng ating kaluluwa ay ang emosyon, na siya namang feeling o damdamin. Atin pong basahin ang Psalm chapter 86 verse 4. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Bigyan mong kagalakan ang kaluluwa ng iyong lingkod, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Humingi po doon po sa Psalm ay humingi po si Haring David ng kagalakan sa Panginoon, na bigyan po siya ng kagalakan. Si Prophet Isaiah naman, kapatid kaibigan, ay nakadama rin ng kagalakan mula sa Panginoon ang kanyang kaluluwa. Atin pong basahin ang Isaiah chapter 61 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as the bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adornment herself with her jewels. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, gaya ng kasintahang babae na naggagayak ng kaniyang mga hiyas. So, dito po, emosyon, damdamin, si Propeta Isaiah po ay nakadama ng kagalakan sapagkat siya po ay
Binihisan ng damit ng kaligtasan, tinakba ng balabal ng katuwiran ng Panginoon. Kaya ang kanya pong damdamin ay nakadama siya ng kagalakan, at ang kagalakan at damdamin ay part po ng emosyon ng tao, na kung saan siya po yung nakakadama ng kalungkutan, ng kagalakan, at yun pong emotion ay part at bahagi ng soul ng tao. So mga kapatid kaibigan, natalakay po natin ang tatlong bahagi ng soul. Ito po yung mind, ito po yung will, at ito po yung emotion na katatapos lamang nating talakayin. Ang pang-apat at panghuling katanungan, ano ang espiritu? Ano ang function ng espiritu nating mga tao? Kapatid, kaibigan, ng espiritu ang pinakaloob at pinakamalalim na bahagi ng tao na idinisenyo upang makipag-ugnayan sa Diyos, nagbibigay ng kamalayan sa Kanya. Sa Proverbs chapter 20 verse 27 ay ganito po ang sinabi, "The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the inward part of it." Ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi nito. Kapatid, kaibigan, narito naman ang apat na ganap ng espiritu ng tao. Brothers, friends, here the four function of human spirit: to fellowship God, to have ability to understand something immediately. Pangatlo, the conscience always tell us what is good and what is evil. And pang-apat, generation, the Holy Spirit is work directly in human spirit when be born again. Kapatid, kaibigan, niya ng apat na ganap ng espiritu ng tao, isa-isa nating talakayin. Fellowship. Ano ba ang fellowship? What is fellowship? The spirit is the organ through which human interact, commune, and fellowship with God, who spirit it acts as the seat of God within a person. Ang espiritu ay organo kung saan ang mga tao ay nakikipag-ugnay. Yan, nakikipag-commune at nakikisama sa Diyos, na kung saan ang espiritu ang nagsisilbing luklukan ng Diyos sa loob ng isang tao. So, ang espiritu po ng isang tao ang siyang nagiging luklukan ng Diyos sa loob ng isang tao. Ating nga pong basahin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao kung hindi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban ang espiritu ng Diyos. So, yun po ang tinatawag na fellowship. Ang espiritu po ng tao ang siyang nakikipag-ugnayan sa espiritu ng Diyos. Intuition. Ano ba ang intuition? Ito po yung pangalawa. Ang una po ay fellowship. Ang pangalawa po ay intuition. Ano ang intuition?
It is the ability to understand or to know something immediately without conscious reasoning is a direct inward knowledge or revelation from God that bypasses that rational mind. It's allow for spiritual understanding. Intuition ay ang kakayahang maunawaan ng isang bagay kaagad-agad na hindi gumagamit ng lohika o malalim na pag-iisip, isang direktang panloob na kaalaman o pahayag mula sa Diyos na lagpas sa rasyonal o kakayahan ng pag-iisip nito ay nagbibigay daan para sa spiritual na pangunawa. Ang ibig pong sabihin, hindi na po kailangan pa gumamit ng malalim na kaisipan, nga pong sinasabing lohika o malalim na pag-isip para lang maunawaan ng kaalaman ng pahayag mula sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng intuition, kaagad-agad ay nagkakaroon ng kaalaman at ang revelasyon ng Diyos ay kaagad nauunawaan ng isang tao. Conscience, yan po yung pangatlo. Ano ba ang conscience? Conscience is reside in the spirit and serve as a direct, intuitive, and inward sense of right and wrong, allowing humans to justify or condemn action. Ang konsyensya ay nananahan sa espiritu at nagsisilbi bilang isang direkta, kutob at sa loob ng pagkakaalam ng tama at mali na nagpapahintulot sa mga taong bigang katuwiran o kundinahin ang kilos. Yun po kasing conscience, marami po sa atin nakakaano po ng ganyan eh. Pag mayroon po kasi tayong nagawang mali at hindi talaga mabuti, yun pong conscience natin, yun po yung parang nagtatama sa atin, nagsasabi sa atin, naaalam natin ng tama at mali. Yun po yung nagpapaalala para kundinahin o mali ito o tama ito o mali yan o tama ito. Doon po naaano ng ating espiritu, ng ating konsyensya na kung mali o tama ang ating ginagawa at kung ito ba ay kalooban o hindi kalooban ng Diyos. Mayroon po tayo niyan. Bahagi po yan ng espiritu, mayroon tayo. Regeneration, when a person is born again, the Holy Spirit works directly in the human spirit, making in the seat of new spiritual life. Kapag ang isang tao ipinanganak na muli, ang banal na espiritu ay direktang gumagawa sa espiritu ng tao na ginagawa itong sentro ng bagong spiritual na buhay. Kasi once po ang tao ay na born again o nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos, ang espiritu po ng Diyos ay nananahan sa ating mga tao at ito ang nagdirektang gumagawa ang espiritu ng tao at ginagawa itong sentro ng bagong espiritu ng buhay. Nagiging espiritu po natin ang nagiging sentro ng bagong buhay mula sa espiritong galing sa Diyos na natanggap natin noong tayo'y nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, na kung saan ito ang gumabago sa buhay ng mga tao. Nagiging sentro ng bagong buhay ang ating spiritual na buhay dahil ang Espiritu ng Diyos ang sumasa atin noong tayo ay ipinanganak
na muli o nagkaroon ng personal na kaugnayan sa ating Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, natalakay na natin ang tatlong sangkap ng tao. At ito'y ang body, ang spirit, at ang soul. Natalakay din natin ang tatlong bahagi ng soul. At ito ay ang mind, ang will, at ang emotion. Kapatid, kaibigan, sa akin pansamantalang pagtatapos sa pagtalakay sa paksang ito ay nais ko lang mag-iwan ng mga paalaala sa bawat isa. At narito ang mga paalaala. Kapatid, kaibigan, tayo ay nilikha ng Diyos na kumpleto, may katawan na maaari nating gamitin sa paraan ng paglilingkod sa mga gawain na may kinalaman sa pagpapalaganap ng kanyang salita para sa pagkakilala ng maraming tao sa Diyos at sa kanyang pag-ibig. Mayroon tayong espiritu na pwedeng makipag-ugnayan direkta sa Diyos na siyang nagsisilbing gabay natin para makapamuhay ng tama at naaayon sa kanyang mga pamantayan or mga palatuntunan. Mayroon tayong soul na kung saan ay nakapaloob ang ating mind, ang ating will, at ang ating emotion. Meron tayong mind para makapag-isip ng may katalinuhan at malaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Meron tayong will para makapili ng mga bagay na makabubuti sa atin, na makapagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Meron tayong emotion para makarelate sa mga nadaraman ng iba sa mga panahon ng kanilang kagalakan o kalungkutan man. Kapatid, kaibigan, yamang tayo'y nilikha ng Diyos na kumpleto at walang kakulangan. Ano naman kaya ang maaari nating gawin na makapagbibigay sa Kanya ng kaluguran? Yan po, mga kapatid, kaibigan, ang iniiwan kong katanungan sa bawat isang nanunood. Yamang tayo'y nilikha ng Diyos na kumpleto ayon po sa ating pinag-aralan kani-kanina lamang. Ano naman ang maaari nating gawin makapagbibigay kaluguran sa Kanya? Salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay ng paksang The Three Parts of Human Being. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Maraming salamat. Magandang gabi.